Mga kapuso, alam nyo na ba ang istorya ng isang content creator? Ano ba ang kanyang mga pinagdaanan at bago niya matupad ang kanyang mga pangarap? Sabay po natin ngayon tunghayan ang aming episode na pinamagatang Pangarap Kong Vlogger, The Jomel Dizon Story. Ganda ng bahay ni Sob, ayan. Ginagawa, ayun o. Kwarto yata ginagawa nito sa taas, ayan. Malapit na din siya mayari. Bali hindi ko pa nakikita si Boss Troy tapos si Coach Shaq. Kaya tumambay muna dito sa harapan nila pero para magmerienda. Ayan, nagmerienda na rin ako. Ganda. Malapit na mayari. Papunta na nga pala ako dito sa greenhouse para puntahan sila Boss Alamat. Sana makita ko din sila Boss Ares. Ayun, pero nakabukas na may ano nila pero tatawag na lang ako. Boss Alamat. Boss Alamat. Boss Alamat. Medyo kinakabahan ako, guys. Sana makita ko na sila. Boss Alamat. Boss Alamat. Boss Alamat. So ayun, wala pang lumalabas. Sana may lumabas isa sa kanila. Ito yung kotse ni Sob sa likod ko. Boss Alamat. Boss Alamat. Boss Alamat. Ay, si Tay-Tay. Guys, ito si Tay-Tay. Nakita ko. Tay, pwede ka makasama sa video, Tay. Ayun si Tay-Tay, guys. Pwede po ba kayo masama sa video? Hi lang po kayo. Ay, sige po. Sige po. Ayun si Tay-Tay. Shoutout nyo nga po yung vlog ko, Sir Jomel po. Ay, shoutout po kay Sir Jomel. Ayun, maraming salamat po. Ayun, ano po, nung nakaraan po nakita ko po kayo nung pumunta po kayo sa school nyo po, tapos nakaka-chat ko po si Sob, kinakamusta naman po kayo ni Sob. Sabi ko, okay naman po ako si Kuya Smurf. Ayun, sana din po ako makuha nyo rin po, sabi ko makuha nyo rin po, makapasok po sa bootcamp. Ilang beses na po ako nakakabalik dito, balik pan day number 5 ko na po ito eh. Hinahanap po kayo, sabi naman po sa akin ni Sob na pag may ano na, yung bakante daw, ayun, sana nga po ako makasama ko. Ayun, and si Kuya Smurf nakausap ko. So, ito po si Kuya Smurf. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Sasend ko po sa inyo. Ayan. Ayun, hinahanap ko po si Tito Otits eh. Ay, may ginagawa po eh. Nakalim po siya eh. Sige po. Hintayin ko na lang po sana dyan mamaya pag nakalabas man po. Sige po. Saan po kayo mag-aantay? Po? Saan po kayo mag-aantay? Diyan po sana sa gym eh. Sige po. Ayun, salamat po. Ayan. Oh, si Kalabaw. Baw! Guys, ito nakita ko si Kalabaw. Magpapahayin natin si Kalabaw. Idol, hi po kayo. Ay, hello po. Ayan. Ay, ikaw yung ano? Yung vlogger po na ano. Oo. Opo. Ingat ka. Shoutout nyo po yung Sir Jomel po. Ay, oo yun, Sir Jomel. Opo. Shoutout sa'yo, Sir Jomel. Ayun, thank you po. Ingat ka, kuya. Opo, thank you po. Yan, Papa Kalabaw, ayun nun, napakabait po niya. Ayan. Sige po, bye-bye po. So yun guys, medyo kinabahan ulit ako. Nakita ko yung isa sa mga iniidolo ko na vlogger na nakasama ni Sob dito sa bootcamp niya, si Kalabaw. Ayan, napakabait pala niya. Nakapagpa-picture ako nung una kay Tay-Tay. Kinabahan din ako dito, kinabahan ako. Ewan ko, umaano yung dibdib ko nung nakita ko sila. Pero update ko na lang kayo ulit guys. Kanina pa ako nag-antay dito, isa-isa ko na sila nakikita. Eto na, lahat ng pagod at sakripisyo ko nagbubunga na guys. Ayan, update. Coach Chuck, pwede po ba kayo mag-guys sa video? Uy, vlogger din po ako. Ayan po si Coach Chuck. Oy, what's up, what's up? Shoutout nyo po si Sir Jomel, Coach Chuck. Oy, Sir Jomel, shoutout sa'yo. Saan galing, tol? Sa Nueva Ecija po galing Sob. No? Opo, tiga Nueva Ecija po ako. Ito po, may mga papel din po para katunay. Bibigyan ko.
Champion, oh. Opo, nung 2022 po, Malakas nag-champion mga player niyan. Sila, Opo, Nueva Ecija. idol yung sila Giko. Opo, sila Mabulak. Mabulak, no? Opo. Sunod Ayun po. talent yun, eh. Pwede po ba guys, kasama Hello. si Tito Otis. Ayan. Shoutout nyo po yung ano ko vlog, Sergio Mel po. Oy, shoutout kay Sergio Mel. Tingnan mo lagi Opo, ayan. Salamat po. Ate Colin, pwede po ba kayong humay sa video? Vlogger din po. Ayan, si Ate Colin. Hello po. Shoutout nyo po yung Hello, Sergio guys. Mel. Sergio Mel po. Shoutout po kay Sir Jubel. Sir Ayun. Jubel, nag-vlog kayo? Opo. Wow! Pwede po po Salamat. Ayan. Pwede nyo po ba shoutout yung vlog ko po, Sergio Mel po? Hello, Sergio Mel. Hello po. Kulin yung jacket ko. Wait lang po. Sige lang po. Yun. Yes. Ito po. Yun, thank you po. Yan. Pwede po ba ano? Bawo naman po yun. Pipirma kanina si Ate Colin. Yan. Pakabait po nila. Yan. Yan, remembrance. Yan, si Kuya Bao. Pinirman. Yan. Yan, thank you po Kuya Bao. Salamat po. Ano si Kuya Robot, ayan. Yun. Ayan, thank you Kuya Robot. Ayun, remembrance lang po. Opo. Smurf yung jacket ko. Ayan, pang-apat na po siyang pumirma sa jacket ko. Ayan. Ayun, thank you po. Nipirma ni Tito Otis yung jacket ko. Ayan. Nandito nga pala ako sa isang bahay ni King Radic. Bali nga pala. May nakikita kong tao. Sana makita ko si Boss Lucio dito. At papapirmahin ko yung jacket ko. Ayan. Sana makita kita Boss Lucio. Ayan. Boss Lucio. Boss Lucio. Nandiyan po si Boss Lucio. Papapirmahin ko po sana sa jacket ko. Ayun na, si Boss. Hello, Boss Lucio. Ito po, pwede po ba papirmahan po jacket? Saan sa mukha? Dito po sa likod. Ha? Magaling niyo po kasi mag-prank. Idol na idol ko po kayo. Ano pangalan mo? Palagi kita nakita dito. Jomel Dixon po, pero Yung Jumal TV. Jomel Dixon po, bali pangalan. Opo. Bali po yung pangalan ko sa vlog, ano po, Sir Jomel. Bali nga po. Sir Jomel. Opo, yan po yung dati po pangalan. Yan, si Boss Lucio. Yo, Yan. bibig shoutout kay Sir Jomel. Grabe, taga saan ka pa? Taga Nueva Ecija po ako, boss. Ba't puro taga Nueva Ecija napunta dito? Kahit saan dito? Opo, kahit saan po, kasi sila Ate Colin na po, nakapagpapirma na po dyan. Oh, pakita mo firma ko. Yun. Ang galing nyo po kasi mag-prank eh. Idol po namin kayo. Ang date ngayon? 18 po, boss. May Opo, 18. 18. 24. Oh, Yun, yan ha? maraming salamat po, boss. Yun, papapicture po sana ako. Oh, yan oh. Big shoutout kay Dizon Vlog. Supportahan nyo rin siya, guys, kasi lahat tayo nag-umpisa. So, kung paano nyo kami sinuportahan, supportahan nyo rin to, si Dizon Vlog. Ayun, thank you Grabe. po. Layo na narating mo. Malayo mararating mo niyan. Ayun, thank you po. Bago basang-basa na ito. Kaya nga po, pero yan na, ano po kasi ng ulan. Ulan ba? Doon po sa may ano, gawi po dun sa ano, pinag-aanohan ko po, boss, Troy. Guys, bali nga pala yung day number 7 na to, nakita ko po si Boss Lucio at napapirmahan ko po yung jacket ko at nakapagpa-picture ako sa kanya. Ayun, sinoutout niya rin po yung vlog ko. Bali nga pala guys, ito nga pala yung mga pirma, ayan, ng mga idol kong vlogger, si Kuya Robot, Kuya Smurf, Tito Otits, si Kuya Kalabaw, si Ate Colin, saka yung huling pumirma si Boss Lucio. Ayan nga pala yung pinaka-idol ko sa mga prank na pinapanood ko. Yon, sana Boss Lucio, galingan nyo pa po sa mga prank nyo po. Yon,
Romel, kamusta ka nun? Hindi ka pa vlogger? Po, pinagkakabalahan ko po ay nag-aaral po ako, nagtatrabaho po ako. Yun po, gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ko po, para matupad po ang aking pangarap. Bakit mo naisip na gusto mo maging vlogger? Yun po, kaya po naisip ko po na mag-vlog kasi po dahil po sa idol ko po na si Sob150, dahil po sa kanya naging vlogger po ako. Ayun, lagi ko po siya pinapanood sa Facebook, ganyan, mga nagla-live siya, mga kasama sila Ghost Raker, ganyan, idol po siya mag-motion, ganun. 3 taon na po ako na fans ni Sob150, pangarap ko po talaga siya makita, ayun. Yun po, dahil po sa kanya, naging vlogger ako. Isip mo mag-vlog, anong taon ka nagsimula? Ayun po, naisip ko po mag-vlog noon, 2023 po. Mayroon na rin po akong taon na nagbablog po, ayun. Nagbablog po ako noon dito sa Nueva ganyan, sa Cabanatuan. Ayun, yung mga na-vlog ko po ay mga challenge. Nung pinasok mo na yung pagbablog, di ba nag-aaral ka pa noon, nagtatrabaho ka, hinaya mo ba yung mga yun? Mahirap po talaga pagsabihin yung pag-aaral, pagtatrabaho, pagbablog, kasi gigising po ako ng 4 AM, papasok po ako sa trabaho, tapos 12 naman po ng tanghali, papasok ako sa school, nakauwi po ako ng gabi, 6:30, kaya halos wala na rin po akong oras sa pagbablog, kaya lang po ako na nagkakaroon ng oras sa pagbablog dahil yun, wala pong pasok, Sabado, Linggo, o minsan nakakapag-vlog din po ako ng ganong Lunes hanggang Biyernes pag naman po, hindi po ako pumapasok sa school or wala kaming pasok, ganyan. Kaya po napapagsabay ko po yung pag-vlog na yun. Pero yung pagtatrabaho ko po, yung hindi ko po talaga na pinakalimutan yun kasi mahalaga din po sa pagtatrabaho. Para din po may maibaon po ako. Yun po, doon po ako mukha ng baon ko sa pagtatrabaho ko po. Ayun. Pero yung pag-aaral po talaga, para din po sa pangarap ko rin po yun. Ayun, gusto ko rin po makapagtapos ng pag-aaral. Ayun, para din po makatulong sa pamilya ko. Ayun, yun lang po. Paano ka pa nakakapag-vlog nun? Gabi ka na pala umuwi. Hindi na po talaga ako nakakapag-upload, ganyan. Kasi po gabi na po umuwi, galing sa paaralan, ganyan. Tapos papasok po ako ng madaling araw sa trabaho. Tapos imbis na uwi na po ako sa bahay noon, papasok po ako ng tanghali sa school. Tapos gabi na po ako umuwi, kaya po hindi na rin po nakakapag-upload. Kaya lang po ako nakakapag-upload, ayun. Isang linggo ay nakakapag-upload po ko ay 1 beses, 2 beses para lang po may mapanood yung mga followers ko, mga subscribers ko, ayun, para din po may mapaglibangan din po ko, kaya lang po ako nakakapaglibang sa mga vlog ko pag sa linggo, tapos nakakagawa ako ng mga vlog ko, ganyan. Pero masaya pa rin po ako dahil yung 3 po na yun ay napapagsabay ko po sila, ayun, pag-aaral ko po, pagtatrabaho ko po, pag-vlog ko po. Pero ayun, naging inspirasyon ko po talaga sa 3 na yan ay mga pamilya ko at aking idol na si Sob150, kaya po nagagawa ko po lahat yun sa kanila po. Ayun, sila pong dalawa ang naging inspirasyon ko. Ano ba trabaho mo nun bago mo pasukin yung pagbablog? Hindi pa po ako nagbablog, naging trabaho ko po noon. Ayun, naging kahirap po ako ng gym. Pero nga po sinabi ko noon, nung pumapasok po noong alas 4 ng umaga, ganyan, hanggang tanghali. Tapos pagkatapos po nung naging trabaho ko noon, naging construction worker naman po ako. Yun, papasok po ako ng umaga hanggang hapon. Ayun po, napakahirap po talaga naging trabaho ko. Ayun, dami ko pong pinagdaanan bago po ako maging vlogger. Yun lang po. Kailangan pala sa pagbablog, masipag at matyaga ka. Opo, puhunan ko po talaga doon, sipag at tiyaga. Kung hindi po ako masipag, hindi po ako matyaga, ay hindi ko po matutupad yung pangarap ko. At hindi lang din po para sa akin to para din po sa pamilya ko Dami palang dumating na pagsubok sa'yo bago ka maging vlogger. Opo, marami na din po dumating na pagsubok sa buhay ko po. Ayun, nag-aaral po ako, nagtrabaho, nag-vlog. Ayun, pero kinaya ko po yung 3 na yun dahil po may tiwala po ako sa sarili ko. Dumating na ba sa point mo na naghihirap pa na at gusto mo nang sumuko? Dumating na din po sa point ko na gusto ko na rin po sumuko, pero nanindigan pa rin po ako at lumaban para sa pangarap ko po. Nagbigay po lakas sa akin ay si Sob150. Hindi lang po si Sob150 nagbigay sa akin, pati pamilya ko po, at para ipaglaban po ang aking pangarap. Ano ba nagbigay sa iyo ng lakas para ipagpatuloy ang pagbablog mo? Po, nagbigay po sa akin ng lakas para ipagpatuloy ko po yung pagbablog ko po, si Sob150 po at ang aking pamilya. Hindi lang naman po si Sob150 at ang aking pamilya nagbigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy po yung pagbablog ko. Pati din po yung mga supporter ko, ayan, nagbigay din po ng lakas sa akin para ipagpatuloy ko po yung pagbablog ko po. Sa kanila po kumuha ng lakas para ipagpatuloy po ang aking pagbablog. Ayan, ipapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa akin. Ano ba ang naging papel sa iyo ni Sob150 para matupad ang pangarap mo?
nakitaan ko po siya, paano po siya makisama sa mga tao at paano niya po bigyan pangarap yung nagiging tao niya po at hindi lang naman po yung nagiging tao niya pati po yung nasa labas na hindi nakakilala o nakakasama, binibigyan niya po ng pangarap. Yung katulad ko po, hindi niya pa po kilala, ay nabigyan niya na rin po ako ng pangarap. Ayun, kaya masaya-masaya po ako dahil natupad po ang aking pangarap dahil sa kanya. Yun. Nung nakita mo na siya sa personal, ano naging pakiramdam mo nun? Masayang-masaya po ako nung nakita ko po si Sobam 50 sa personal nun. Yung ginawa ko po nun agad ay nakapagpa-picture po ako agad sa kanya. Ayun, sinabi ko po agad sa kanya na, Sob, sana kunin niyo po ako balang araw. Ayun, sabi niya, malay mo, makuha nga talaga kita. Basta ipagpatuloy mo na yung pag-vlog mo. Ayun po sinabi sa akin. Pero masaya-masaya po talaga ako noon. Ayun, naiyak din po ako noon. Sabay yakap po sa kanya. Nung nakita ko siya sa personal. Ayun, after 3 years ay nakita ko po siya. Kasi 3 taon ko na rin po siya na idol ko. Ibig sabihin, 3 taon mo na siyang idol. Opo, 3 years ko na pong idol si Sobam 50. Nung wala pa po siyang tao, idol ko na po si Sobam 50. Sila pa lang po nila Ghost Striker, ganyan. Hanggang nagkaroon po ng tao si Sobam 50. Hanggang naging sila po ni Ate Johnny. Sinuportahan ko po si Sobam 50. At yun, itatatak ko na po sa puso't isipan ko na idol ko si Sobam 50. Hanggang mamatay po ko, yun. Hindi po mawawala sa akin si idol Sobam 50. Ayan. Hindi po siya mawala sa puso't isipan ko. Tatatak ko na po siya talaga sa akin sarili. Ayun. Yung sinabi mo sa kanya na gusto mo makapasok sa bootcamp nila, kinuha ka ba agad nun? Yun, hindi po ako agad nila nakuha, pero ilang buwan po ako nagpapansin sa kanila, nangulit, para mapansin po ako. Ayun, sinishare ko po yung video nila, upload nila, tapos yung mga live nila, ganyan, ina-heart ko po para mapansin po nila ako. Yun, hindi ko po ni-expect na mapapansin din po nila ako. Punta ka na sa village, ano sumunod na mga nangyari? Pinapunta po ako ni Sobam 50 po sa village. Ayun, in-interview po ako. Ayan, ano po yung mga kwento po ng buhay ko. Ayan, tinanong niya po nangyari sa amin sa BBC, ganyan, ano po yung mga trabaho ko. Tapos paano ko nagsimula sa kapag-vlog, mga ganyan po. Tapos nung nangyari na po yung interview ay hindi ko po ni-expect na sabi niya ay party na po ako ng team nila. Ayun, natuwa po ako, nagulat po ako, naiyak po ako. Ayun, napahampas po ako sa simyento nun. Yun, nung sinabi niya po talaga yun. Ayun, kasi pangarap po talaga na makapasok sa bootcamp nila. Ayun, natupad na po yung pangarap po. Ayun, tinupad talaga ni Sob 150 yung pangarap ko po. Ayun, yung gabi po nun hindi po makatulog dahil sa gulat ko nga po na totoo nga na makakapasok na sa bootcamp nila. Ayun. Yo, what's up sa inyo guys and welcome back dito sa ating channel. And of course, meron akong gustong sabihin at meron akong gustong gawin. Eto mga G, first time ko tong gagawin sa buong buhay ko. Like first time to, maliban dito kay Troy. Kasi iba yung kwento namin ni Troy dyan, tapos iba yung magiging kwento nito. Ngayon, meron kasi isang solid na sumusuporta sa atin na nag-vlog siya, nag-start siya mag-vlog, tapos lagi siyang pumupunta dito sa lugar namin, tapos lagi siya nangungulit. Tapos, nakwento sa akin ni Lucio yung buhay nito, na itong batang to, na taga Nueva Ecija ba siya? Taga Nueva Ecija siya. Tapos, yun, taga Nueva Ecija, malapit daw kila Sir Gavin. Tapos nakita ko yung inisto ko siya, may mga picture nga siya ni Gavin. Tapos ngayon, nandito siya malapit sa lugar kasi nagtatrabaho daw siya sa lugar yun? San Miguel ba yun? Dun siya sa factory. Yes, nagtatrabaho siya sa factory. Ang ginagawa niya sa factory is parang nagtatapon sila ng basura. Pahinante. Parang kay Sir Chip. So yun, naalala ko si Sir Chip dito at isa to sa nakikita ko na makakatulong to sa pamilya niya. Kasi nga, nalaman ko rin na natutulog siya sa basura, natutulog siya sa ganito, ganyan. So ito yung nag-joke sa akin na gusto ko bigyan to ng pangarap, itong tao na to. Kaya kung mapapansin nyo rin guys, hindi ako masyado nagpa-flex ng pera. Wala akong ma-flex kasi wala naman ako, hindi naman din ganun kalaki yung pera ko. Pero ang kagandahan kasi sa akin is tumutulong ako sa mga tao na maabot nila yung pangarap nila. So ngayon, magbibigay na naman tayo or tutulungan natin itong tao na to para maabot yung pangarap niya. Nagdala ako ng jersey dito. Chinat ko siya. Sabi ko bibigyan ko siya ng jersey pero di niya alam kung ano talaga yung sorpresa ko sa kanya. So tara, hanapin natin siya. Ilahanap natin siya ngayon kung asan yan. Tara, G. Dami natin, oh. Sabi ko magkita kami sa court eh. So hindi ko alam kung nasan siya.
Andiyan ba siya? Nakikita nyo? Hindi namin nakita. Asan? Ayun, yung nagsushooting. Jomel! Halika! Ayan. Ayan. Okay, may ingay. Dito tayo. Just like to pwestuhan natin. Dito tayo sa Yan. pwestuhan natin. Halika, may bibigay ako sa'yo. Yan, oh. Dito kayo sa likod. Dito kami nakaupo. Dito kayo, para kayo audience. Halika. Halika, upo dito. Nagbablog ako ha. Nakikita ko kung gaano niya tayo kamahal. Kasi talagang sinusuportahan niya talaga tayo eh. Pabalik-balik siya dito. Pabalik-balik siya dito. Hindi talaga kita bibigyan ng jersey. Ayaw talaga kita bigyan ng jersey. Kasi itong jersey na to kay Johnny to eh. In-interview lang talaga kita. Kaya syempre, gusto ko matupad yung mga pangarap mo. Kaya ang ibibigay ko sa'yo, simula't bukas, kasama ka na sa team! Ano? Masaya ka ba? Gago, umiyak siya. Ano? Okay ka lang? Sa loob ka na ng bootcamp, ano ang mga naranasan mo sa loob? At paano ka taratuhin ng idol mo? Ganda naman po yung mga naranasan ko sa loob ng bootcamp. Ayun, ano po ang meron sila, meron din po ko. Ano po yung kinakain nila, kinakain ko rin po. Umaalis sila, kasama rin po ko. Yun, saan sila pumunta, kasama rin po ko. Ganun. Hindi naman po sa bawat oras ay nasan sila, nandun din ako. Kasi minsan may ginagawa sila, gagala ako. Minsan naman may ginagawa ko, gagala sila. Ayun, hindi po ako kasama, ganyan. Pero maganda po yung mga naranasan ko sa loob. Kasi ang ganda po ng pakikitungo nila sa akin. Si Soban 50 na po, lalo na po si Soban 50. Maganda po yung pinakita niya sa akin. Hindi lang naman po tauhan ng turing sa akin ni Soban 50 sa loob ng bootcamp niya. Parang anak niya na ako, parang kaibigan niya na ako sa loob ng bootcamp. Ayun, nasan si Sob, nandun din po ako, ganyan. Ano yung kinakain ni Sob, ganun din po. Ayun, ikit sa lahat sa maganda ko naranasan kay Sob 150 ay bigyan niya ako ng pangarap. Ayun, matupad yung aking pangarap. Tapos, ayun, isa pa sa maganda din, binigyan niya ako ng cellphone po nun. Tapos, nilibot niya ako sa MOA, pinakain niya ako sa MOA. Mga hindi ko po talaga naranasan dito sa amin ay naranasan ko po dun sa kanila. Ayun, kaya nagpapasalamat din po kay Sob 150. Marami siyang natulungan ng mga tao, hindi lang sa akin at sa iba. Ayun. Anong problema mo? Parang malungkot ka dyan. Ito po problema ko na. Anong problema mo? Saksakan po ng charger. Saksakan ng charger mo? Bumili ka ba ng charger? Opo. Kaso, anong nangyari? Ngayon po, tinasin po namin lahat ng Android na lang gumana po. Sira yung tingin nga. Baka po sira po ito Sob eh. Sira na to. Wala yan, hindi ang mangyayari niyan, mag-iipon ka. Opo, yun nga po Sob. Mag-iipon ka, pagka-ipon mo, pag kumita ka na, bibili ka ng bago mong cellphone. Opo, ganun po. Kung malungkot, okay lang yan. Laban lang, di ba? Laban lang. Pati yung cellphone mo. Basag-basag na rin, no? Profile picture ko pa yan, Opo Sob, idol ko po kayo eh. Ha? Idol ko po kayo, kaya yun po. Basag-basag na yan, Opo, yun nga po eh. Naitiga ko po Sob eh. Kumain ka na ba? Opo Sob. Kumain ka naman? Opo. Okay, no? Good. Opo. Yeah, bye. Bakit? Cellphone, ibibigay ko na lang muna sana. Okay lang sa'yo kasi nakita ko kanina si Jomel nasa baba. Nasa baba kanina si Jomel. Yung cellphone niya daw sira na. Tapos nasira yung sa chargeran. Tapos off-cam, hinabol niya ako, tinanong niya ako, so magkano po kaya paggawa ng cellphone? Tapos kinakabahan siya. Sabi ko, alam eh. Siguro mga 2,000. Tapos ang sabi niya sa akin, ay mahal pala. Kesa ipagawa niya daw, ipapadala na lang niya. May kiusap sana ako sa'yo kung pwede ibigay na lang natin sa kanya yung niregalo mo sa akin. Sige na. Lagi. Sige. Ano yung lagi? Lagi, oo. Hey! Ako nagulat. Kagi nagising. Sige, kasi kawawa naman, paano niya makakausap yung pamilya niya? So, paano yung... Hindi naman sila ganun kayaman. Pero gusto ko yung mga kasama ko. Kung ano meron ako, meron din sila. Diba? Hanggat maaari, ayoko nakakita yung mga kasama ko na basta, ang hirap i-explain eh. Gusto ko kung ano yung meron ako, meron din sila. Sobrang giver mo kasi, Sob. Hindi naman. Although yung cellphone ko, iPhone, pero at least kahit papano, yung ibibigay natin cellphone, elegante at maganda. Diba? So, mabait yan, Sob. Si Jumel, mabait.
Nakarinig na magbablog ako, nag-post oh. Nakarinig kayo nang magbablog ako, nag-post kayo ah. Nagpatay pa ng mga electric fan para wala daw sound, di ba? So, guys, meron ako nabalitaan about kay Jomel. Uy, kalabaw, pinagtitripan nyo daw sa kwarto yun ah. Uy, hindi ah! Uy. Pinagtitripan nga ba nila? Hindi naman. Hindi naman. Bakit parang dinakabahan ka na? Inaanto ka ba? Hindi po. Ano lang? Parang ano lang po. Ano? Sige, sabihin mo. Ano? Ka ba? Hindi naman po. Parang medyo na. Naninibago yan, Sob. Naninibago pa yan. Angkate, putang ina mo. Wait lang. Ipakat lang ako, pakat. Sige, Sob. Angkate, putang ina mo. Ano nga ako, pakamot ako, Jomel, dito sa likod. Tanggalin mo yung damit ko. Kunin mo yan. Kunin mo yan. Di ba sabi niya kanina, yung cellphone niya daw, hindi na mag-charge. So, akin na yung cellphone mo. Eto, hindi na daw nag-charge. Tapos tinatanong niya ako kung magkano magpagawa. Sabi ko, nasa 2,000 Yun, sabi niya, medyo mahal daw. So, sabi ko, paano mo makakausap? Isip-isip ko, paano niya makakausap yung mga magulang niya kung ang pangit ng cellphone niya? Hindi pa nagcha-charge. Kaya ngayon, binilang ko siya ng V30e. O Vivo to, di ko alam ito. Pero, nung nakita ko to, maganda naman siya. So, sige, ikaw na magbukas. Bakit ba yan? Sige, buksan mo. Pakamoto lang yan. Ayan. Tingnan nyo, Gio, ano siya, edge siya. So, kaya ako nagandahan. Ayan, so, hindi ka na maghanap ng charger. May charger na dito, ayan oh. Hey! Brand new pa! Tsaka ano mo yan, protection mo yan dyan. Tapos, ayan, ito yung charger mo, lahat. Ayan, may 1-year warranty rin yan. May salamin po. May salamin pa. Saan ako yan? Wag to, saan ako to? So ayan na, ayan ang bago mong cellphone. Wala na dumating yan dito, Sob. Umiyak na lang na umiyak. 3 days nang umiyak to eh. Huwag ka umiyak. Okay lang yan. All goods yan. Basta pakita mo lang na mabuti kang tao, yung mga blessing na yan, darating yan sa'yo. Di ba? Yan. Joel, naiyak dito lang, Sir Chief. Tara, sumama ka sa amin sa MOA. Nakapunta ka na ba ng MOA? Hindi ka ba nakapunta ng MOA? Nakapagsanggip-sanggip ka na? Hindi ba? Hindi pa rin po. Yan ang gusto ko. Alam mo, Jomel, yung kinakain ko, tawa ka ako, boss. Bert, sama ka, Bert? Mga tayo. Or busy ka? May kumain ako eh. May kunin ka? Ano? Yung ano mo na. Congrats. Ikaw, sama ka, mga tayo. Fight lang. Yan, magpungawa tayo, sumama ka sa amin. Ganito yan, gusto ko maramdaman mo kung ano yung trato ko sa kanila, yun lang din yung trato ko sa'yo. Kung ano yung kinakain nila, kakainin mo. Kung ano yung kinakain ko, kinakain nila, kakainin mo. Okay? Kung ano yung mga gamit dito sa bahay, pwede mong gamitin mo lang ang gamitin, ha? Thank you so. Push ka na dyan. Okay ka na. Ayan, sama ka. So yun guys, ipapaalam ko lang siya kay Mrs. kasi di alam ni Mrs. na isasama ko siya. So, isasama natin siya. Pero ano ako request sa'yo? Pwede ba na isama natin si Jomel sa SM MOA? Bakit hindi? Tuwan-tuwa si Jomel, tuwan-tuwa siya. So yun guys. First time niya lang makarating sa MOA eh. Ha? First time niya lang daw makarating sa MOA eh. Okay ka lang. Kinakabahan na naman siya, no? Hindi ka pa rin sanay. Hindi pa rin. Sige. Ayun na si Sir Jomel, oh. Ayan na, oh. Sige, sakay sa kotse. Yan, kotse natin yan. Yan, sa'yo na rin yan. Lahat ng gamit ko, sa'yo na. Mal, sa unahan ka na lang. Asa na si Batchoy? Sige. Okay ka lang dyan? Okay ka lang?
Excited. Excited ka? Opo, excited po. First time lang po, Sob eh. First time? Opo, first time po. Natutuwa ka naman? Opo, natutuwa naman po ako dahil sa inyo po. Dahil po sa inyo, nakapunta po kami sa MOA. Wala pa nga tayo sa MOA eh. Kaya po, pag ano, yes. Man, tuwan-tuwa siya eh. Na-excite siya, na-excite talaga siya. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa ka. Opo. Dati, lagi niya lang tayo tinatanaw eh. Ngayon, kasama na tayo. Di ba? Puro pa picture, di ba? Picture po. Jobs, dati, puro siya pa picture sa atin. Di ba? Nangungulit pa, tanghaling tapat. Ngayon, nandito no. Ayan. Gano'n na? Saan si Bao? Tara, dito ka, sa gitna. Or gusto mo, dito ka sa likod. Ano, ready ka na? Ready na, Sob. Ready. Ayun si Jomel, oh. Yes. Excited. Excited ka na kumain? Yes, oh. Hindi ka ba nakakakain dun sa Yakiniku ba yun? Hindi pa po, Sob. Hindi ka pa talaga nakapag mga luto-luto? Wala pa po. Wala pa talaga, wala Wala pa. pa po. Okay, sige. Kamusta yung unang tulog mo? Okay naman po, Sob. Eh, napansin ko, umuubo ka, sinisipong ka eh. Ayun niya, Sob, hindi po sanay eh. Hindi ka sanay? Opo. Bakit hindi ka sanay? Yun po, hindi mo po sanay sa mga aircon na ganun, Sob. Sa aircon, Opo, sobrang lamig. Opo, napakalamig po. Okay, sige. Lamig po eh. Sige. Masasanay ka rin ha? Opo, Sob. Sanay ka rin, sige. Ano, kain tayo ha? Sige po, Sob. So yun guys, nandito na tayo sa kakainan natin. Yan o. Yung Yakiniku Light, yung tasty quick value. Jomel, halika. Alam mo na kung saan tayo kakain? Yes, sir. Alam mo na? Yes, sir. Saan? Yan! Kain ka na dyan. Hindi ba? Papakainin ka namin dyan at titignan natin kung ano mararamdaman mo. Yan! Tara. Ayan na, dumating na yung mga orders. Excited ka na? Yes. Okay, sige, sana masarap. Sana masarap. Okay, tuwan-tuwa si Jomel. Pulang-pula. Jomel, kunin mo to. Ayan, yan. Kunin mo yan. Yan, tikwan mo. Dali. Ikaw makaka-first blood. Dali, tikwan mo. Yeah, kunin mo na lahat yan. Kainin mo na lahat yan. Uy. Kainin mo na lahat yan. Walang tikim. Okay. Tikwan mo. Ano? Masarap? Doon-doon. Unang tikim. Sarap? Opo. Sabi ko sa'yo, solid yun dito. Kain ka lang. Kain ka lang ha. Yan ang gusto ko sa'yo. So yun guys, kakain muna kami kasi enjoy lang namin yung pagkain at masaya naman ako kasi natutuwa naman to si Jomel. Goods ka naman? Goods ka naman. Yan. Ayun o, kain lang si Jomel o. Ngayon ka lang nakakain dito, Jomel. Okay ka naman, goods ka naman dito. Goods ka naman. Masaya ka naman. Okay, good. Okay, kain ka lang dyan. Pakabusog ka lang. Pag may gusto ka pa, orderin mo lang ha. Okay. Yun o, pauwi na tayo. Sir Jomel o. Ano, Sir Jomel, kamusta naman ang una mong experience na kumain sa ganon, sa parang sangyup-sangyupan, no? Tsaka makapunta ng MOA. So, ayan, masaya-masaya po ako. Tapos nakita ko po sa inyo yung pagiging ama nyo talaga. Ayun, nakita nyo po talaga yung pagiging ama nyo. Ngayon po, napakaswerte po magiging anak nyo talaga. Ayun, Sob, I love you, Sob. Hey! Sob, alam mo ba yung hindi niya, hindi naman sa mukha niya. Yan nga eh. Ayun po, Parang di pa rin siya makapaniwala, tol, no? Di pa rin makapaniwala. Ulit lang po ako, Sob, kanina. Doon tayo nagpunta kanina. Okay. Sige, good yan. Ako na-inspire sa iyo sa mga pinagdaanan mo para lamang matupad ang mga pangarap mo. Ayun, laban lang para sa pangarap. At sa kapwa content creator ko dyan, tuparin lang natin ang pangarap natin. Ano ang mensahe mo sa idol mo? So, sana sa birthday ko makita po kita. Mahirap ang pinagdaanan niya. Lumaban siya para sa pangarap niya kahit mahirap ang buhay. Sa huli, sa Diyos Ama siya kumapit at nanalangin. Ngayon, bukas at magpakailan.